Frami. Mm. Yes po. And Sir Marlon, batay po sa inyo pong nakukuhang impormasyon ngayon with the fire department and sa mga authorities po natin, ilan na po ba yung mga bilang po nasawi? Kasi sa last po na update po natin, 44 na po at nasa 200 plus pa po yung pong mga nawawala or undocumented or missing pa po, Sir Marlon. Yes, tama ka dyan, Bombo Prami. According to sa mga local news dito sa Hong Kong, nasa 44 unconfirmed dead. Kasama dyan ang isang napakabatang firefighters ng Hong Kong Firefighters Department. At saka ang missing, Bombo Prami, ay umaabot na sa 279. That is still in investigation. Wala pang confirmation dyan dahil ongoing pa rin ang clearing ng ating mga Hong Kong authorities, lalo na ang mga fire department. Yan na Bombo Frami, nagganap yan nga doon sa Taipo area. Tapos yung mga high-rise building tulad nga ng sinasabi mo, mostly mga residential. No? 7 blocks na ang idineclare na under control. Pero ang alam ko, parang ang total parang building na nasunog ay nasa 3 blocks, Bombo Frami. At saka kasalukuyan pa rin, at saka may inaresto na rin, Bombo Frami, na mga 3 individuals. According sa report, may mga naresto na sila na suspected na 3 individuals na siguro nakuhaan ng CCTV kung bakit inaresto ang mga ito na may involvement doon sa tinatawag nilang manslaughter caused by the fire, Bombo Frami. I see. So, ano yan, sir? Accident or sinadya? Na ano po yung paunang investigasyon or initial investigation po ng mga local authorities po natin dyan, Sir Marlon? Well, hindi natin masabi muna sa kasalukuyan kung yung parang sinadya or aksidente lang kasi yan pa ay isang masugid na investigasyon. Pero ang nakatitiyak diyan, Bombo Prami, ay talagang may negligence May negligence pagdating doon sa cause ng fire. Hindi naman sa part ng government siguro. Yun nga, yet to be determined doon sa suspect na inaresto. Kasi dito talagang hindi ka makakaligtas pagdating sa mga krimen, Bombo Frami, kasi lahat ng dito ay napapalibutan ng CCTV, Bombo Frami. Kaya yun, yung talagang cause of fire ay yet to be determined sa masusing investigasyon ng ating mga otoridad dito sa Hong Kong, Bombo Frami. Actually, nakakalungkot kasi pagdating sa level ng fire, umabot sa maximum na number 5. Ang level ng fire sa Hong Kong, kung sila ay mag-level 1 to 5, ay nakakalungkot, umabot sa 5, Bombo Frami. Level 5. Grabe po, no? And sir, paano nangyari po yan? Dahil itong mga high-rise building, magkakatabi, ano yan, na nadamay lamang po sa isa, nadamay-damay na po dahil po sa hangin ba? Or, kasi I'm just curious and wondering po kung paano nangyari. Yung hangin po ba malakas or kaya isinadya po talaga na magkaroon po ng sunog? Kaya ito, sabay-sabay, para isang torch na talagang grabe yung apoy po nito at nakakabahala dahil isang residential building po ito, baka yung diyan po yung mga kababayan po natin, mga OFW, baka wag naman po sana. Yan po yung atin naman pong na kinababahala po na mapakinggan na wag po sana wala pong madamay po na ating pong mga kababayan pong mga OFW po sa may Taipo district diyan po sa Hong Kong, Sir Marlon. Yes, yun nga, kaya ang dahilan, kaya nakikita nilang dahilan kaya mabilis na kumalat. Kasi yung mga building na yun, Bombo Frami, is under renovation yun since 2020. I think, more or less 2024. So napapaliputan sila ng dry bamboo with net kasi yun ang SOP nila, Bombo Prami, protection nila for falling, yung pinapalibutan nila ng ng mga bamboo habang yung building. So ang number 1 speed of fire na nakita nila nung nagkasunog ay yung bamboo na yun nga, mga tuyong bamboo na ginagamit nilang scaffolding, tapos yung fang net. So nag-explode. Magkakatabi yung inaayos na high-rise building na yun, so nagdamay-damay na, kaya mabilis kumalat. At ang nakikita ko, Prami, sa akin in my investigation, marami na akong pinagdaan ng employer. Yung mga building kasi dito, pagdating sa kitchen nila, puro puro gas yan Yes. Puro gas. So kapag sinindin mo yung yung stove mo, talagang mag-aapoy na yan yung flame yung sa burner mo, so gas. So kapag nagkaroon ng sunog, if you can imagine, definitely may gas doon sa lahat ng flat. When you say flat, mga first floor, second floor, mayroong gas dyan. Yes. So ang tako dyan, para yun ang nag-cause din ng isan para kumalat yung sunog, Bombo Frami. Lalo na pagdating naman doon sa labas ng building, masunog ba naman yung dry bamboo na ginawang scaffolding, talagang yan, sunog yan talaga. Kung nakikita mo yung sunog sa labas ng building, talagang flame talaga.
Bombo Frame, oo. Tsaka umabot ng almost 10 hours bago nila makontrol Bombo Frame. Opo. Nag-start ng Yes. 45 PM hanggang 7 PM and then totally umabot ng 10 hours para makontrol. Sir Marlon, yung Taipo District, of course, yung Hong Kong naman ay alam po natin na talagang isang urbanized na ano no na talagang urbanized. Sabi natin parang isang country po ito pero ito ay under po ng China eh. Na Hmm, meron lamang po itong ano no na pamamahala pero under pa rin po ng China mm. po ito. And sa Taipo province o Taipo district, ano po ito? Yung po mga residente po diyan, sino po yung mga naninirahan? I mean to say residential. May mga kababayan po ba tayo doon din na mga nakatira, mga stay-in sa kanilang pong mga amo, Sir Marlon? Well, yung Taipo area, although nasa dulo na ng Hong Kong side yan, na sinasabi naming new territory side kasi malapit na sa China yan, Bombo Mm, Prame. mm. Well, ano pa rin yan, Hong Kong people pa rin ang nakatira dyan. No? Hong Kong people pa rin, kadalasan may mga locals na galing mainland China na nakatira Mm. dyan kasi halos boundary na ng mainland China yan. Yes, tama ka, may mga marami. Marami tayong mga kababayan dyan na talagang helpers at saka drivers din na nakatira. Oo. Tsaka dyan sa Taipo area kasi halos residential and then sometimes masasabi kong industrial kasi parang pagdating dito sa Hong Kong, parang yan yung pinaka baryo na nila kasi mura na yung mga rent dyan. May Mm. mga rental ng mga industrial building dyan, mga ano na rin, low rate rentals na rin. At saka napansin ko doon sa isang report na yung isang building doon ay maraming nakaimbak na mga foam materials na causes Mm. na ah, mabilis din kumalat yung apoy. Ito nakakalungkot Bombo Prame, may kumalat na parang chat ng isa nating kababayan na parang siya, umiiyak na siya, hawak niya yung baby ng kanyang employer and then suffocate na sa isang room, hindi na sila Mm. makalabas. Mm. Dahil pag-utan din sila ng apoy. So, I hope sana yung kababayan natin na yun ay na-rescue pero definitely umiiyak na siya dahil hindi na sila makalabas. So, kumakalat ngayon dyan sa mga Facebook group ng mga workers and helpers, drivers dito sa Hong Kong. Hopefully si kabayan ay nakaligtas. Wala pa akong balita sa ngayon, Bombo Prame. Kumakalat yan ngayon sa mga social media ng mga Filipino dito sa Hong Kong. Oo nga sir, no? Dahil yan nga po ating pong pinapangamba dahil sa nangyari Hong Kong, marami po tayong mga kababayan dyan na nagtatrabaho, na mga nasa residential buildings, mga ganyan po. Pero sana nga, no? Ngayon, di pa makilala po yung mga namatay. Siguro, ating pong alamin po yan sa sunod po ng mga araw dahil right now, hindi pa rin po totally fire out po. Yung pong patuloy pa rin. Sir, ganun po ba? Kasi alam naman po natin na sabihin po natin na advance itong teknolohiya ng nasabi po nga Hong Kong, pero nahirapan po sila. Kasi di ba, parang itong binubuga ay tubig pa rin. May mga ilan kasi nakikita po tayo na parang foam po ito na kapag andun na po yung yung foam doon or parang foam style na binubuga sa mga tank ay nawawala na po yung apoy po nito. Talagang masisilaban po ito, wala na po agad-agad. So parang nahihirapan pa rin po yung ating pong mga bombero para maapula po yung apoy po kahit ganyan po kataas po yung pong building po na nasusunog po, Sir Marlon. Yes, ang nakita ko yung sa bawat flat dapat meron diyang yung tarang fire detection na kapag ka may sunog, 'di ba? Kadalasan sa Mm. mga building kapag ka may talagang bumubuga na yung tubig Siguro sa nakikita ko parang may kakulangan doon yung sa fire detection tapos mag-automatic na magbubuga na ng tubig kapag may na-detect siyang init or smoke sa loob ng flat. Isa na rin 'yon. At doon naman sa kakulangan ng fire department ng Hong Kong, sa palagay ko dahil sa taas ng mga building, Bombo Prami, parang nakikita ko kasi yung parang ano ba yun, yung automatic na parang hindi na Mm. nila maabot yung ng sunog. Biruin mo naman 37 o parang 48th floor yung building na yun, Mm. parang halos hindi na maabot at saka Yes, hindi na yes. maabot po ng tubig sa labas. Kaya nahirapan din sila talaga. So, although talagang napaka high-tech ng Hong Kong pero pagdating sa umaabot na sa level 5 ng klaseng sunog, Bombo Prami, I doubt na talagang mahihirapan talaga sila. At the same time pa, Bombo Prami, biruin mo yung mga 37 o 48th floor na yan, pag nagkaroon ng sunog,
ano na bag down na yung lift. So hindi na sila makababa using the stairs, Bombo Frami. Mm. Talagang magsusuffocate sila doon. Lalo na yung elderly o kaya siyempre talagang buong sa isang flat, sabihin na nating 5 o 7 ang nakatira. Mag-i-stampede yan sa loob ng stairs, sa back door, kasi wala nang lift, Bombo Prami. So kadalasan nai-stampede na sila. Alright. And siguro Sir Marlon, makikipag-update pa kami po sa iyo diyan po sa Hong Kong, lalong-lalo na po at sana wala nga pong nadamay at safe po yung ating pong mga kababayan, yung pong mga unaccounted for or ito pong mga naitalang namatay, sana wala tayong mga kababayan po doon na nakasama, Sir Marlon, dahil yan po yung ating pong dahil alam na po, may mga kamag-anak din po tayo sa Hong Kong na talagang ito yung isa po sa mga inaalala po nila, sir. Sir, anything more na nais po niyong ipanawagan po sa ating po mga kababayan? Kasi yan po yung nais din malaman, makontak, malaman ko kung ano po yung mga nangyayari po dyan mismo sa may Taipo District sa may Hong Kong po, Sir Marlon. Yes, Bombo Prami, gaya sa lagi ng aking sinasabi sa ating mga kababayan dito sa OFW, no, na mga kababayan kong OFW, mag-ingat po tayo sa ating sarili, iligtas po natin palagi ang ating sarili sa kapahamakan na hindi natin maiiwasan, lalong-lalo na sa mga ganitong pagkakataon na palaging nagkakasunog na dito sa Hong Kong. Nung isang araw na nga lang, mga 2 days ago, dito malapit sa akin sa may Causeway Bay area, nagkaroon din ng sunog sa isang building. So sa mga kababayan ko, unang-una, iligtas po natin ang sarili, manalangin po tayo sa Diyos na ating dakilang may likha na tagapagligtas natin palagi, dahil alam naman natin na hindi palaging makakatulong yung mga high-tech na yan o kaya mga ibang tao pagdating sa sakuna. At sa mga kababayan ko na nasa Pilipinas, yung mga pamilya nyo, anak nyo, kapatid nyo, magulang nyo na nandito sa Hong Kong ngayon, kumustahin nyo po sila palagi, lalo na sa kanilang day off. Kumustahin nyo sila, lalo na ngayon may trahedya na baka sakali ay nandoon sila, ganyan. Huwag naman po sana, wala naman po sana nga napinsala o na naapektuhan mga kababayan, na kumustahin niyo po sila, lalo lang na ngayon na magpapasko po. So again, sa mga kababayan ko dito sa Hong Kong, ingat po tayo palagi at wag po natin pabayaan ang ating mga sarili. May mga anak, pamilya po tayong umaasa sa Pilipinas. Batiin ko na rin, Bombo Prami, yung aking mga kaibigan, ang mga kuya at ate sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Sandigan Eagles Club, na ingat po kayo mga ate at kuya ko, at huwag niyo pong pabayaan ang ating sarili, ang inyong sarili, at marami po tayong dapat tatulungan sa ating mga kababayang OFW ngayon na may mga nangyaring sakuna, lalo na sa Pilipinas. Good morning, Bombo Prami, at mabuhay po kayo at ingat po kayo palagi dyan sa Pilipinas. Maraming salamat, Sir Marlon de Guzman, ating pong Bombo International News Correspondent mula mismo sa Hong Kong direktamente, na siya po ay taga dito po sa Pangasinan, dyan mismo sa may syudad po ng San Carlos. Mabuhay po kayo, sir. At ito nga po mga kabombo, ating pong ipanalangin na